Okay mga kamatis, mga kaibigan, una muna congratulations kay Daryl Yap, kay Direk. 15 million views, hindi yan birong views, okay? Napakalaki niyan. Ito kung ano ang nangyari, yun ang nakita. Walang labis, walang kulang, walang lilinising, walang dudumihan, pananagutan ang katotohanan. Yan kasi yung yung katotohanan na yan, it is something na kailangan nating i-hold sacred sa mga ganitong usapan. Okay, especially if we are accusing someone of a crime. Kasi napaka-accusatory nung nature ng palabas ni Sir Daryl Yap. Dahil lang sabi niyang gano'n, the R word of Pepsi Paloma, okay? The R word, okay, of Pepsi Paloma. So hindi lang ito basta kay Pepsi Paloma, ito ay doon sa mga umar daw kay Pepsi. Okay, so this is an important matter. Kasi we all know, mga kamatis, mga kaibigan, and inexplain sa akin ni Fiscal EJ to bago niya pa ilabas yung kanya. Yan ang masarap talaga kapag may kaibigan kang law educator at magaling na prosecutor. Kasi nga, si Fiscal kasi yung aming relationship, more on talagang tinuturuan niya kami ng sa batas para at least hindi kami lumalagpas doon sa aming freedom of speech. Kasi of course, hindi naman porke freedom of speech yan, kahit anong bagay pwede mong sabihin sa tao. Okay? So kasi, number one, nung nabasa ko yon, di ba, narinig nyo naman kabo, sabi ko, naku, libelous to, gumanon ako. Tapos nagdalawang isip ako, kasi public knowledge siya, baka doon lulusot. Sa public knowledge niya, ganon. Nung napanood ni Fiscal yon, sabi niya sa akin, Nico, eto, binigyan niya ako ng lawful explanation, napa-wow ako. Oo nga no, yun pala yung dahilan doon. Ngayon, gusto ko, panoorin nyo to muna, post nyo tong video na to, tapos panoorin nyo muna yung kay Fiscal. Tapos, panoorin nyo yung naunang video nito para meron kayong full context sa gagawin natin, okay? Ang point kasi nito, mga kamatis, napaka sensationalized naman talaga ng title. The R word of Pepsi Paloma. Ang pinatutungkulan nito ay yung mga may ginawa daw hindi kaaya-aya kay Pepsi Paloma. So this is very important dito sa storya na to. Okay, so pakinggan natin ito. Ipaliwanag mo sa akin! Magsabi ka sa akin! Ipaliwanag mo! Dahil hindi ko naiintindihan! Okay, so this is ngayon meron na tayong magandang context dito kung pinanood nyo yung aking trabaho bago ito doon sa kay Coca Nicolas, kasi alam natin na nagka-problema sa family si Pepsi. So kaya merong ganitong eksena with the mother. Okay, kasi parang naging close sila, tapos nagkaroon sila ng falling apart, kaya siya lumipat dun sa apartment kung saan siya natagpo ang wala nang buhay. O, pakinggan natin. Pepsi! Sumagot ka! At talaga bang Pepsi yung tawag sa kanya? Hindi ba dapat yung kanyang tunay na pangalan kasi mama niya yan? Nirape ka ba ni Vic Soto? O yan, 'di ba? So ayan na yung point of contentions natin. Well, matagal na kasing nangyari yan, okay? And kung susundan natin yung sinabi ni Coca Nicolas, alam natin na hindi totoo yan, or at least man lang mapupubulaanan yan nung mga kasama ni Pepsi noon, which is si Coca. Sabi niya kasi hindi. 'Di ba? Categorically hindi. Dito naman oo. So doon pa lang may conflict na agad. That's why it is important na panoorin niyo 'yon to get parang dalawang magkaibang pananaw dito. Pero after all, sabihin natin, sige, nanay naman niya yan eh. Okay, tuloy natin. And of course, ito yung para sa akin isa sa mga medyo iffy. Hindi ko gusto, hindi ako palagay dito sa statement na to. Kasi totoo, nagsampa ng kaso naman talaga si Pepsi ng R-word. Kaso hindi lang isang tao yung sinampahan niya. It's missing that context. Napakalaking context nun na kapag tinanggal mo ay mawawala yung essence nung nangyari. Okay? So importante yun, mga kamatis, mga kaibigan, just to tell you. Now, ngayon, let's move on now doon sa trabaho ni Fiscal EJ, kasi this would give you an answer kung bakit, well, I agree with Fiscal na sa tingin ko libelous talaga na yung ginawa ni Daryl Yap. Okay? Pakinggan natin. Papalabas ng katotohanan kung hindi na pala pwedeng sampahan ang mga sangkot
sa nasabing krimen. Mm. Number 2, Okay, yung matagal nang tapos kasi yung crime, okay? 20 years kasi yung prescriptive period nung R-word. Ibig sabihin, within 20 years na nangyari sa'yo yun, dapat mong sampahan yung tao. Okay? Sinampahan na. At hindi lang yun. Sinampahan na, tapos inatras yung kaso. Nagkaroon ng affidavit of desistance. Kung paano inatras yun, we don't know. We don't know eh. Wala kasi sa media yun eh. Ang sinabi lang, may nag-ayos daw or whatever. Pero inatras yon. Now, let's go back doon sa interview ni Julius Babaw kay Coca. Okay? Ang sinabi daw ay hindi daw talaga siya in-R-word ng TVJ or kasama si Richie Dorsey. Ang tinanong din kung sino yung tao sa likod. Parang ganun yung pinapalabas ni Julius Babaw eh. Yung ano daw, manager daw. So, ibig sabihin, kung walang nangyaring R-word, mali, natawagin mong nakukuha nyo, mga, yung title pa lang, libelous na agad. Kasi nga, ang title, mga kamatis mga kaibigan, nitong palabas na to, ay The R-Word of Pepsi Paloma. So, gets nyo, dun pa lang, sablay na. Hindi na kasi siya katotohanan eh. Kasi bukod sa tapos na yung kaso, lagpas na, inatras pa. So, hindi sila mga R-word. Dahil nga inatras eh. 'Di ba? O sige, tuloy natin kay Piskal. Number 2, sa ating batas po, a person is presumed innocent unless Until proven proven guilty. Correct. Hanggat hindi po napapatunayan sa korte, wala pong kasalanan sina Vic Soto at si Joey De Leon. And Richie Dorsey. And number 3, Okay, so, expand pa natin yung idea ni Piskal doon. See? Hindi nga umabot sa trial eh. Inatras agad eh. So, paano nagkaroon ng R-word of Pepsi Paloma? Paano? 'Di ba? So, doon sa idea na yon, medyo sablay na kasi nga innocent until proven guilty. You cannot say that they are R-worders kasi nga walang napatunayan sa korte. Hindi porke narinig mo sa isang kanta ng Eraserheads na Spolarium na dumilim ang paligid ay pwede mo nang pahid yan sa kahit kanino. Hindi ganon, okay? Bawal kang mag-akusa ng tao. May limitasyon ang ang freedom of speech and expression natin. Gets? 'Di ba? Daryl Yap, naiintindihan mo ba? So hindi ako agree sa title. Sana na lang yung nangyari kay sana na lang the Pepsi Paloma case. Kaso nga lang talaga pag kinonect mo kasi yan, the R-word of Pepsi Paloma, tapos yung sinabi niya kanina, nagsampa ng kaso ng R-word kay Vic Soto. So, alam mo yon, it all interconnects na parang meron kang ini-impute dun sa tao na R-worder siya. Mali naman yon. Kuha nyo just to be fair. Okay, tuloy natin. patay na po si Pepsi Paloma. Patay na rin ang nanay niya at ang manager niya na si Ray Exactly. De La Cruz. Dead people tell no tales. Yon. Now, saan ba kumalap ng ebidensya si Daryl Yap para buuin niya ang kwento? Kung kinuha lang ni Daryl Yap ang ebidensya sa mga nababasa at naririnig niya, then it is not the kind of evidence that will prove the truth of the defamatory imputation. Ang pagsampa po ng kasong rape ay hindi po ebidensya na talagang may nangyaring rape. Oo, kasi nga nagsampa ka lang ng kaso, hindi pa nga tapos. Diba ako may didikit lang ako dyan, patapusin natin si Piskal. Mere accusations are not proof. Yes. Number 4, sa title Okay, open nyo na ni Piskal yan. Panoorin nyo, maganda yan. Promise, maganda yan. Congratulations kay Piskal. Saan niya nakuha yung ebidensya niya? Pag kinausap mo yung kaibigan ni Pepsi Paloma na si Coca Nicolas, ang sasabihin niya, walang R-word na nangyari. O paano yan? Saan niya hinagap yung balita na yun? Except yung katakot-takot na content, katakot-takot na urban legend na kumakalat sa internet for the longest time na meron daw ginawang hindi kaaya-aya ang TVJ at si Richie Dorsey kay Pepsi Paloma. 'Di ba? So, and just state in the facts. What are the facts of the case? Okay, number 1 is may sinampang kaso, correct. Number two, merong
inatras yung kaso, nag-file ng affidavit of desistance. Therefore, walang napatunayan sa korte na merong R-worder. Walang mga ganon. Nico David, baka what mo sila dinedefend? No. We're trying to ferret out the truth here. Kasi ang tagal-tagal na urban legend na to, hindi pa matulog to, okay? Pepsi Paloma and Coca Nicolas were sabihin na nating naging biktima sila ng circumstances nila. Wala silang pera noon, so ang nangyari ay bumunta sila sa mundo na hindi kaaya-aya. At a very young age, mga kamatis, mga kaibigan, sila ay napunta doon sa mga bagay na hindi dapat pinupuntahan ng mga bata. Which is yun nga yung mga maging soft drinks beauty. 'Di ba? So, these are the things na kailangan mong i-consider to paint the whole picture kung bakit nag-self-exit si Pepsi Paloma. Most likely the case, meron siyang interaction with TVJ. Pero to the extent na in our word siya, siguro yun yung mahirap patunayan ngayon. And I think we should give it a rest already. Okay, kasi parati to para lalong-lalo na ngayon, Daryl Yap naman. Ako pa ba? Na political bloggers din ang maniniwala na kinalaman to sa politika. Sakto ba? Saktong-sakto talaga. So, give it a rest. Okay, is it sensational? Yes. Ako, panoorin ko siguro to para makita ko yung perspective niya kung saan niya pipaint ang Tito Vic and Joey. Kasi nga, pag dito binasa mo, ayan, pananagutan, katotohanan, 'di ba? So these are very strong words na may pinalalabas ka yata, boy. Ang tanong diyan, papanindigan mo ba? Yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga lods.